Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, pwede baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon, Nat, Rising Sign kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron dito tayong Death card, 8 of Cups, Justice. Well, may something na mag-e-end sa Death card. Ano kaya yun? Well, ang dating sa akin, case-to-case basis. Sabihin natin may someone na pawala-wala sa buhay ninyo or flirty, paasa, F-boy, F-girl. Someone na ayaw mag-commit. Or kung di man ganun, someone na matigas ulo or mainitin ulo, pasaway, in short. So, alin man sa mga sinabi kong description, mukhang ile-let go na ng iba sa inyo, yung ganong klaseng tao. Kasi mag-8 of cups na tayo. Ito yung card ng walking away, di ba? Ngayon, ano yung justice? So, more like magkakaroon ng clarity ang iba sa inyo na toxic yung tao. Kaya, ayun, tama lang na ialis ang sarili sa ganong klaseng sitwasyon, di ba? Kung nagkukos ng harm, stress na sa buhay ninyo, tama lang na umalis na kayo kasi deserve nyong maging masaya or deserve nyo ang peace of mind. Ganun ang dating. Ngayon, ibang senaryo ulit. Dito tayo sa susunod na deck. Kasi mahaba pa yung oras Dagdagan natin. So, sa part na to, ang meron tayo ay 4 of Cups baliktad. Ito, Page of Pentacles baliktad. Ito, 3 of Cups upright. Maganda na upright siya. Pero tungkol saan kaya ito? So, ang dating sa akin, may iba sa inyo na i-choose ang sarili o sariling happiness. Mula sa taong immature. So, ibig sabihin, magkarugtong sila nung kwento kanina. Kasi magle-let go yung iba sa inyo. So, magkarugtong lang to. Yun nga, i-choose ng iba sa inyo yung sarili nilang happiness. I-accept na lang nila na hindi meant to be. Yung connection. Kasi, may pagka-immature yung tao. So, tingin ko tatama to sa love interest, ex,
ex o crush, pwede rin lover. Basta romance to, mukhang romance o love reading yung tinopic natin dito. So ngayon, ang mangyayari, lalabas na tong Three of Cups dahil nga karoon siya ng awareness sa justice kanina kasi magkarugtong lang sila. Dahil nagkaroon siya ng awareness, clarity, na mag-move on na at lumayo sa toxicity, at ang toxicity ay yung nabanggit kong Knight of ano ba yan? Wands. Saka diyan na rin papasok yung immaturity sa baliktad na Page of Pentacles. Saka may kinalaman sa lack of progress. Na parang pinapaasa sa wala ang iba sa inyo. So, dahil dyan, na nag-let go na ang iba sa inyo, or magle-let go pa lang, dito na nila makikita ang happiness. Siguro dahil makakawala na sila sa sitwasyon na parang ang bigat sa loob. Or parang naglalakad ka sa eggshell. Anytime, pwedeng mawasak yung eggshell. Parang traumatic yung experience. So, ang dating, dahil magla-let go na nga, magiging masaya na dito sa wakas yung bida natin. Maglalagay nga ako ng clue. Kasi magkarugtong din lang naman sila. Di, lagyan na natin ng clue. So, ito yung possible person o partner ng bida sa reading na to. Siyempre, yung bida natin ay Gemini, di ba? Isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ito, Cancer. At ang huli, Scorpio. Ngayon, kung di man para sa inyo yung clue or reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Aquarius, Scorpio, Leo. Ngayon, dito naman tayo sa susunod na deck. Pang mensahe ang makukuha natin dito. Ito weird na combination. May feather tayo, tapos stamp. Ayun. Well, ang dating sa akin, maalis na finally ang iba sa inyo. Sa toxicity kasi may sitwasyon na paulit-ulit na nangyayari. Kumbaga alam nila sa sarili nila na toxic yung sitwasyon, pero for some reason bumabalik din sila dun sa ganong sitwasyon, although umaalis din sila. Yun nga lang, parang magnet na pag alis nila, bumabalik din sila. Hindi sila makalet go fully. Kasi yung stump puno, diba, na nahati nga. May ugat pa yan. Di tutubo ulit. Pag tagal-tagal ng panahon, kung kailan niya trip, di feasible siya ulit. Ngayon, yung feather, magmumukha na yung miracle. Miracle mula sa universe na finally makakalis na kayo sa ganong klaseng sitwasyon na toxic, na mahirap umalis kahit na kumawala kayo. Para bang bumabalik at bumabalik pa rin sa ganong klaseng sitwasyon. Parang addiction ba? Addiction, obsession. Anyways, maganda naman yung yung nangyari na nagkaroon ng milagro
sa feather natin. Para siyang gift from the universe. May mushroom tayo, oh. Nasa dulo pa siya. Saan ba malagay ito? Teka nga, dito na lang. So, food plus mushroom. So, ang dating sa akin sa presence ng food, ito kasi parang pentacle yung energy o earth sign ba. May kinalaman siya sa stability, security, anything na may kinalaman sa ground, pagiging grounded. Ngayon meron kasi tayong mushroom. So yung itsura pa lang ng mushroom di ba? Medyo toxic. Para siyang poisonous mushroom na pwedeng pag kinain mo mapunta sa peligro yung buhay, magkasakit o diretso na sa heaven, di natin masabi. So pag pinagsama mo, poor decision ang kalalabasan dun sa topic ng security, stability, groundedness, meron bang word na ganun, pagiging grounded, or morality, may kailangan din sa morality, poor decision tungkol doon sa mga sinabi kong yun. So beware. Ngayon, dito na tayo sa dulong deck. Basahin ko na lang yung part na yon dahil madali lang namang intindihin kasi basic English lang. Kumbaga yung last deck natin, yun yung general advice sa period na to, pero wait lang. So, general advice sa period na to. Sabi, when our friends encounter suffering, we can help them if we're near. Some may need a word of comfort, others just a listening ear. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.